Ngayong araw ay kailangan ko na pumasok ng trabaho dahil sa akin ipapamana ang kumpanya ng boss ko. Kailangan kong sumipsip at magpakitang gilas. Papunta ako ngayon sa Balanga, Bataan. Paglagpas ng dakila dito sa bayan ng Malolos ay biglang bumagal ang daloy ng mga sasakyan. Kaya pala traffic ay meron palang baha na madadaanan. Buti na lang naisip ko na hindi muna mag-scooter. Medyo malalim din yung baha dito ha. Mapapansin nyo naman sa video na parang walang gusto dumaan dito sa may gilid. Dahil bukod sa malalim nakakatakot din, baka meron lubak na nakatago. Konting mali mo lang, sigurado papasok ka sa portal. Pagdating sa mga gantong sitwasyon, maaasahan mo talaga yung mga ganitong klaseng motor. Ang gamit ko nga pala dito ay KRY Rusi 150. Talagang bine-basic lang yung mga baha. Eka nga nila, Rusi lang ang malakas. Bukod sa baha, ito pa yung mga ma-encounter nyo pag bumiyahe kayo pa norte. Yung mga sira-sirang daan na ginawa ng baha. Mula sa Malolos hanggang dito sa Arco ng Pampanga ay isang baha lang ang nadaanan ko. Pagdating ko ng Apalit, Pampanga, bumagal na naman ang daloy ng mga sasakyan. Nagtanong ako kay kuya kung malalim ba yung baha dito. Malalim daw pero kaya naman daw nung dala kong motor. Ang nakakatakot lang kasi dito, yung lubak. Baka mamaya mag-super barrio. Kung sa kaya talaga to. Nakakatakot nga yung lubak lumusot ako sa portal. Alam mo na, syempre yung mga pagtag-ulan, hindi maiiwasan yan, yung mga lubak naglilitawan yan basic lang naman talaga dito. Syempre pag akala mo okay yung daan, biglang may lubak. Diba? Iba naman mahuhula. Hindi mo naman nakikita yung lubak yun. Tingnan mo naman yan. Basic! Dito na yan sa may Apalit. Sabi nung nakausap ko, madami pa daw dito. Grabe talaga yung iniwan ng habagat tsaka ng bagyo. Dito sa Apalit ay medyo maraming part na madadaanan na baha. May mga lokal dito na tumutulong sa mga motorista. Tinuturo nila yung mga lubak na nakatago sa baha. Pwede kayong mag-abot sa kanila ng donation. Meron pang isang option para makatawid sa baha. Pwede nyong isakay ito sa kolong-kolong. Anong ganyan? Ano po, 300 po. Isang ano lang yan? Opo. Tsaka isang motor lang? Opo. Kaya naman to Ayan. Kung scooter yung mga dala nyo at medyo marami kayong budget, mas maganda isakay nyo na lang para iwas aberya. Itong part ng baha na to sa may Apalit, parang iba na yung amoy ng tubig. Iba na rin yung kulay parang dugo mo, green. Matay? Okay na? Delikado talaga, masyadong malalim. Basic. Yun naman guys, position ko. San Simon, hindi pa to passable pero pwede naman kayo sumakay ng mga yung kolong-kolong. Grabe. Ay, parang ano to, bangka. Lakas ni Rosie, meron na noon. Grabe. Ay nako, San Simon guys. Ito yung isa sa mga madadaanan nyo dito na baha. Fighting. Ito, nakakatakot lang kasi talaga nga. Uulitin ko, yung mga lubak na di natin nakikita. Kasi baka maging lumusot ako sa portal.
Pero kumpara dun sa kanina, malalim. Ito, medyo ano, ay, grabing lalim nun. Oh my God, ano yun? Malalim to guys. Huwag mo lang papatayin ang silinyador. Ito. Hindi pa tapos yung kalbaryo ko. Dahil dito rin ako dadaan pa uwi. Iniisip ko kung dadaan pa ba ako dito. Namatay? Namatay? Ito na yung last part na baha dito sa San Simon na nadaanan ko. Dito yan sa may stoplight. Meron ding daan dito papasok ng NLEX. Malalim din tong isa na to guys. Mula Apalit hanggang San Simon ay talagang mahirap ang dadaanan. Siguro naman pag nakalagpas na ako sa mga baha na to, deserve ko naman talaga na ipamana sa akin ng kumpanya niyan. Pagdating ko sa may bandang San Fernando ay mababaw na lang ang mga baha na madadaanan. Hindi ko lang alam sa mga susunod na araw dahil kapag hindi pa rin tumigil ang ulan, pwede pa rin itong tumaas. Mula San Fernando hanggang Dinalupihan, wala naman na ako nadaanan na malalim na baha. Pagdating ko ng Bataan, wala naman baha, kaya lang inulan naman ako. Ito nga pala yung ginawa ko sa Balanga, Bataan. Nag-install ako ng CCTV cameras.